Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na kilalanin siya sa kabila ng mga biyayang tinatanggap natin mula sa Kanya. Kaya't sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't dumulog sa Kanyang awa, humingi tayo ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo
Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar, maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itutugon. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Tayo pong lahat. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nais natin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanluran. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw'y babangga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Diyos sa pagmamahal na Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin nito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Kapag nakakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari pang mas masama sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Hindi ba nakapagtataka yung tanong ni Jesus sa Ebanghelyo dun sa paralitiko? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Kung ako yon, sabihin ko siguro, obvious ba? Hindi ako makalakad, hindi gusto kong makalakad. May sakit ako, siyempre gusto kong gumaling. Pero alam nyo, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo ba na hindi lahat ng may sakit gustong gumaling? Bibigyan ko kayo ng example. May mga grupo ng mga madre na ang apostolado po nila ay hanguin ang mga kababaihan mula sa prostitusyon at bigyan sila ng bagong buhay. Alam ninyo, kukunin nila yung mga prostitute, tuturuan nila ng livelihood, bibigyan nila ng puhunan, pero ano ang ending? Babalik sa bahay aliwan. Kasi naging komportable na sila sa isang buhay na kahit mali, nakasanayan na nila, komportable na sila doon. Kaya kahit alisin mo sila doon, para silang isda na inalis mo sa tubig, hahanap-hanapin pa rin nila yung lugar na yon, kahit nagkakasala sila doon, kahit nababaliwala ang kanilang dignidad doon. Ganun ko ihahambing yung mga tao na ayaw umalis sa galit, ayaw umalis sa sama ng loob, ayaw umalis sa katakawan, ayaw umalis sa kultura ng tsismis. Hindi lahat ng may sakit gustong gumaling. Dahil hindi lahat ng tao na alam niyang mali yung kasalanan niya, handang iwaksi yung kasalanan niyang paborito. Tama o mali? Ganon din kayo, di ba, kung minsan may kasalanan kayo na paboritong-paborito ninyo.
na kahit ilang beses ninyong ikinumpisal, hindi nyo pa rin mabitiw-bitiwan. Kaya ngayon, tinatanong ka ni Jesus, ano bang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano bang ibig mong gawin ko sa iyo? Kasi kung minsan, yun din ang pagkakamali natin. Akala natin, kaya natin. Ayaw nating aminin sa Diyos na kailangan natin ng tulong niya o kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Itong lalaking paralitiko, nandun siya sa tabi ng lawa kung saan sinasabing nagpapagaling yung tubig kapag kinakalawkaw ng anghel. Well, sabi ng mga experts, hindi naman daw talaga kinakalawkaw ng anghel, kundi may sulfur deposit doon. At once in a while, bumubula yung tubig dahil dun sa sulfur deposit. At yung sulfur, alam ng ilan sa inyo yon, na meron itong mga healing properties. Kaya nga merong sulfur soap. Di ba? Nakapagpapagaling yan ng mga sakit sa balat. So, nandun ka na sa tabi. Ang una niya sinasabi, wala daw kasing magdala sa kanya doon. Ang tanong, humihingi ba siya ng tulong? Alangan namang manghula yung mga tao na baka mamaya dalhin siya ron, ayaw pala niya. Kailangan sabihin niya. Kailangan aminin niya. Parang yung mga may sakit, may nararamdaman na ayaw magpa-check up. Paano ka gagaling kung ayaw mong aminin kung saan masakit? Kung ano yung nararamdaman mo. Di ba? So, hindi lahat ng may sakit gustong gumaling. Kung paano hindi lahat ng makasalanan gustong magbagong buhay. Amen ba yun? Ngayong Kwaresma, tinatanong ka ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabihin mo rin sa Kanya, anong mga areas ng buhay mo yung kailangan ng tulong? Kailangan ng saklolo niya. No? Ito ba yung puso mong hirap magpatawad? Ito ba yung puso mo na iwas lumayo sa tukso ng kahalayan o sa tukso ng katakawan? Ano yan? Anong specific area ng buhay mo ang kailangan ng kagalingan? Tinatanong ka ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Yes, it seems obvious na ito yung kakulangan ko, ito yung depekto ko, ito yung kailangan ko ng kagalingan. Pero iba pa rin yung nanggagaling sa iyo. Iba pa rin yung sinasabi mo. Bakit? Kasi pag narinig mo yung sarili mo, mas nagiging aware ka kung ano yung mga dapat mong baguhin sa iyong pagkatao. Ang tema ng pagninilay natin ngayon ay homecoming. At sa pagbabalik loob natin, lalo na sa sakramento ng kumpisal, uulitin ko, hindi lang natin inaamin ang kasalanan natin, kundi inaamin natin sa Panginoon na kailangan natin ng Kanyang tulong, that we cannot do it alone. Kagaya ng paralitiko, kailangan nating humingi ng tulong para makalapit tayo doon sa lawa. At hindi lang sa lawa, kundi kay Jesus mismo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at sa pamamagitan ng banal na komunyon. Pero ang kailangan nating gawin, maging aminado muna tayo sa sarili. Anong mga bahagi ng buhay mo ang kailangan pakialaman ng Panginoon? Anong mga bahagi ng pagkatao mo ang kailangan ng kagalingan? Ano ang mga kasalanang hindi mo matalikuran ang dapat mo nang iwasan at simulan na ang pagbabagong buhay sa araw na ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Hindi yan.
Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, kaya't manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay na kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo, naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo, naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang kahilingan ng bayan mong nangangailangan ng iyong tulong sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsipon na po. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Asamo kami sa'yo, marapating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Ano po naming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at pupugin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampay na niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyong mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin Pasalamatan sa Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo kaming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos sa mga hukbo.
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban
at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Amang maawain, ipagkaloob mo na manatiling tapat sa iyo ang iyong sambayanan at parating makamit mula sa iyong kabutihan ng anumang makabubuti para sa kanila sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at patuloy na magbalik loob. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa, ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita.
O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen.